Hi everyone! Welcome sa ating 2023 course. So, disclaimer lang muna. So, ayan. Okay, para sa mga bago sa ating YouTube channel is gumawa ako ng mga free courses which is pwede kayong pumunta sa playlist ko. Inorganize ko na dyan para sunod-sunod nyo na mapapanood yung mga videos. Meron dyan mga basics to advanced. Then, if gusto nyo naman pumasok dito sa ating group which is itong Team October kung saan ginaguide ko yung mga members kung ano yung mga potential or mga possible na mangyari kay Bitcoin, like anong araw tataas, magde-drop, magpa-pump, ganyan. So sinasabayan ko na rin dyan ng technical analysis. So at least maliban sa forecast ko is meron silang idea sa price action. So pwede kayong pumunta sa website ko na nasa description or pwede nyo namang i-search na lang yung astradersph.com. Tapos click nyo lang tong join 1 month private group. Then itong book one-on-one coaching is hindi pa siya available for this month. Sa December pa siya magiging available. Pero pwede naman na kayong magpa-reserve ng slot or magtanong lang kayo ng mga details about this book one-on-one coaching. Pero December pa naman siya. Okay, so let's start. Ang isa sa mga i-discuss ko ngayon guys is yung swing points. So, saan ba natin ginagamit yung swing points? So, ginagamit natin to analyze trend. Okay? So, ginagamit natin yung swing points para malaman natin yung trend. So, ano ba yung mga swing points? So, kung makikita nyo dito sa sample natin, every end or start ng move, ayun yung mga swing points natin. So, top, bottom, top, bottom, top, bottom. So, ano naman yung itsura niya sa real chart? Okay, so kahit gamitin na lang natin itong pinaka-recent natin. Ito yung mga swing points natin. Top, which is yung end ng move na to, then yung start ng downtrending move na to. Then, swing bottom, okay. Then, meron ulit tayo ditong panibagong swing top. Then, meron tayo ditong swing bottom. Okay. Then, meron ulit tayo ditong swing bottom. Swing top ulit. And swing bottom. Then, dito, violate ba siya dyan? Yup, violate. So, ito yung swing top natin dito. Then, ito yung ating swing bottom. Then, ito yung ating swing top. Okay, then ito yung ating swing bottom. Ayan. Okay, so ayan yung way to identify trend. Okay, ganyan din mag-plot ng mga swing points. Next is swing high. Sa pag-identify ng swing high, dapat yung middle natin is wala nang mas tataas sa kanya. Okay, so kapag may mas tumaas pa sa kanya, ibig sabihin yung tinitingnan mo na swing high is invalid. So, sa left niya, may dalawang mas mababa kaysa sa kanya. Then sa right niya, is meron ding mas mababang dalawa kaysa sa kanya. So, dapat walang makaka-violate na ito. Okay, so check natin dito sa ating price action. Dito sa swing high natin, okay, ito yung swing high natin. Sa left niya, merong dalawang mas mababa compare sa kanya, which is approve, check, check, meron ng dalawa. Sa right side niya din, merong dalawa. Okay? Meron pa bang mas mataas na candlestick or kahit wick? Sa kanya, wala na. So, kaya siya yung swing high. Pero if yung price natin, ganyan yung ginawa, mas may mataas pa na price compare dito, yung magiging swing high natin ngayon, is ganyan. Okay, ito na yung swing high mo dyan. Pero in this case, is ito yung ating swing high. Dahil wala nang mas mataas na price action sa kanya or candlestick. So, ganun din dito. Sa ating swing low naman, siya yung pinakamababang naabot ng price. Sa left niya, merong dalawang mas mataas, which is andi dito yan sa ating, sa pag-identify natin ng swing low. Yan. Sa pag-identify ng swing low, siya dapat yung pinakamababang price na naabot or yung candlestick na may pinakamababang price. Then sa left niya is merong mas mataas sa kanyang dalawa, then sa right niya, ganun din, may mas mataas na price sa kanya.
dapat wala nang mas bababa pa sa ating swing low. So kapag may mas bumababa dyan, ibig sabihin invalid yung swing low na tinitingnan natin. So dito, makikita natin yung swing low natin. Meron siya sa left niya na dalawang mas mataas sa kanya, ganun din sa right side, pero wala nang mas bumaba pa sa kanya dito. Kaya siya yung ating swing low. Okay? So check din natin yung iba. Ganun din dito, swing low din natin. Wala nang mas bumaba pa sa kanya. Then sa left niya, mayroong dalawang mas mataas, ganun din sa right. Then siya yung end ng trend natin na to. Yung swing high natin, siya yung end ng move natin na to. Then yung start ng downtrending na to. Then yung swing bottom natin, siya naman yung end ng downtrending na to. Then siya naman yung start ng uptrending na yan. Ganon din dito. If ito yung titingnan mo as swing high, diba? Kung ito yung titingnan mo as swing high, na-violate siya. Okay, may mas mataas pa sa kanya. So, ang mangyayari ngayon, invalid yung swing high mo dito. So, ang titingnan mo ngayon dito is ito ngayon yung panibago mong swing high. Pero, na-violate ulit siya. Okay? May mas tumaas pa sa kanyang price, which is ito na yung ating swing high ngayon. So, may mas mataas pa ba sa kanya dito sa right side niya? Wala na. Sa left niya, mayroong dalawang mas mababa sa kanya. Ganon din sa right. Then, wala lang tumaas na price. Wala nang gumanyan dito na price. So, ibig sabihin, siya na yung swing high mo. Okay? So, magandang alam niyo kung paano mag-identify ng swing high and swing low or swing bottom. Okay? Kasi mamaya tuturuan ko na kayo kung paano siya or para saan ba siya. Ano bang sense niya. Okay? So, now is alisin muna natin itong mga page natin tsaka itong YouTube natin. Yan. So, now, alam nyo na kung para saan yung swing points. Marunong na rin kayo mag-identify ng swing high, ng swing low. Marunong na rin kayo mag-identify niyan. Next naman is bibigyan ko naman kayo ng mga tip kapag tumitingin na kayo sa market structure. So kapag yung market structure natin is bullish, laging niyang i-violate yung ating mga swing high. Okay, so kung makikita niyo dito, ito naman kasi is downtrending market. So hanap tayo ng bullish market structure. Okay, so dito meron tayo ditong swing high. Pwede natin ito i-consider as swing high. Then, kahit yung pinaka-recent nyo na lang, kahit yung dito na lang. Okay? So, dito, meron tayo dito ang swing high. Violate siya. Then, may panibago na naman tayo ditong swing high. Ayan, may panibago na naman tayo ditong swing high. Violate ulit siya dito. Then, may panibago na naman tayo ditong swing high. Violate na naman siya. Then, dito, meron tayong swing high dito. Violate na naman siya. Then, meron na naman tayo ditong swing high. Okay? Violate na naman siya. Then, ganun din dito. So, the more na vina-violate yung swing high natin, ini-indicate nun na bullish yung market structure natin. Kapag bullish yung market structure natin, yung price natin is pataas. Okay? The more na vina-violate nyo yung mga swing highs natin, ganyan, ibig sabihin, bullish yung market structure natin. Next naman is, if yung market structure natin is bearish, is lagi niyang i-violate yung mga previous swing low. Okay, so, ito naman siya ngayon. Kapag downtrending yung market structure natin, ito yung mga swing point natin, diba? Swing low, swing low, swing low, ganyan. So, kapag bearish yung market structure natin, lagi yang mabaviolate. Okay, kapag easiest way to identify yung trend, using itong mga swing points natin. Kapag yung swing points natin is vina-violate yung swing high, ibig sabihin, bullish yung market structure natin. Kapag swing low naman yung vina-violate niya, ibig sabihin, bearish yung market structure natin. So, ito yung mga swing low natin, violate siya, nag-create pa ng mas mababang price. So, ibig sabihin, bearish yung market structure natin. Ganon din dito, nag-create pa ng panibagong swing low. Ganon din dito, nag-create ng panibagong swing low. Ganon din dito, violate yung swing low natin. So, ini-indicate nun na bearish yung ating market structure. So, quick recap lang. Yung way natin to identify swing high is dapat wala ng mas mataas na price doon sa structure natin na yun. Then, merong dalawang mas mababang price sa left, then sa right. Then, yung pinakamataas na price
or yung candlestick is ayun yung ating swing high. So swing low naman natin is siya yung pinakamababang na abot ng price dun sa area niya na yon. So dapat wala nang mas bumaba pa dun sa price natin na yon para ma-identify natin siya as swing low. Kapag swing low, siya yung end ng downtrending natin, then start ng uptrending natin. Kapag naman swing high, siya naman yung ating top. Okay, siya yung end ng upward movement na to. Then siya yung start ng downtrending na to. Okay, so yung ways natin to identify swing highs and swing lows is naturo ko na sa inyo. Then, naturuan ko na rin kayo na every time na nababiolate yung swing high natin, is ibig sabihin nun, upward or bullish yung market structure natin. Then, kapag naman yung swing low natin yung nababiolate, ibig sabihin, bearish yung market structure natin. So, next naman is, yan. Every time na mababreak yung market structure natin, nagkakaroon yan ng transition. So, for example, from bearish market structure, then na-break niya yung structure natin, magiging bullish na siya. So, paano natin yun ma-identify? So, now, gagamitin lang natin din kanina yung mga tinuro ko sa inyo. So, from downtrending market natin, kung makikita nyo dito, nung na-violate niya na yung swing high natin, pwede rin natin kunin to. Yan, pwede rin natin kunin tong swing high niya dito. Okay, every time na na-violate niya na yung swing high natin, is dapat, di ba, kapag bearish market structure, okay, kapag bearish market structure, dapat nire-respect niya yung mga swing high natin. Hindi dapat yan mababasag. Pero kapag dumating na yung point na binasag yan, magkakaroon na ng transition from bearish market structure to bullish market structure. Okay, so ganun din kapag uptrending. Nire-respect ng market structure yung mga lows natin kapag uptrending. Pero kapag dumating na yung time na binirake na yan, okay, magkakaroon na tayo ng transition from uptrending to downtrending market structure. So, tingnan naman natin yan sa real chart. So, dito sa real chart natin is nag-identify lang tayo ng mga swing lows and swing highs. So, the more na vina-violate yung swing low is ibig sabihin is downtrending yung market natin. Pero this time, meron tayo ditong swing low na hindi na na-violate. Then, nag-create na siya ng series of higher highs. Vina-violate na yung mga swing highs natin. So, nagkakaroon na ng weakness yung mga sellers natin. From selling side, from sell zone, nagkakaroon na tayo ng powers sa mga buyers. Paano mo na-identify na nagkakaroon na ng buyers o na nagkakaroon na ng shift? Nababiolate niya na yung mga swing highs natin. Okay? Which is, dapat kapag downtrending tayo, nire-respeto yung mga swing highs na yan. Which is, makikita mo dyan, bina-violate yung mga swing highs natin, bina-violate yung mga swing highs natin, then yung price natin is tumataas na. Kapag downtrending naman, is dapat ang nire-respeto kapag downtrending market structure is yung ating mga swing high din. Ganun din dito. Okay? Pero dito, kapag uptrending naman, okay, kapag uptrending naman yung titingnan natin, which is pwede natin gamitin yung structure natin dito. Ayan. Pwede natin gamitin itong structure natin dito. From here, meron tayo ditong swing low. Ayan. Nung na-violate nitong swing low na to guys, papakapalin ko lang para kitang-kita nyo yung ating line na yan. Ayan. Nung na-violate yung swing low natin, is nagkaroon na tayo ng transition from uptrending market structure to bearish market structure. Pababa na yung price natin dyan ngayon. So again, kapag yung market structure natin is violate na yung mga swing highs niya, ibig sabihin nagkakaroon na ng transition from bearish market structure to bullish market structure. Katulad nito, meron tayo ditong swing high, which is dapat nire-respeto, pero this time binirake siya, kaya nakakakita tayo ng mga upward movement or ng bullish market structure. Again, recap lang, kapag yung bearish market structure natin is violate yung swing high, nag-i-indicate yan na meron ng transition from downtrending market to bullish market structure. Pero kapag naman from uptrending market structure, violate yung swing low, magkakaroon na tayo ng transition from bullish market structure to bearish market structure. Okay, so sana clear yon. Next one is
So kapag yung analysis natin or yung market structure natin is bullish, magandang ma-identify mo yung counter trend setups mo. For example, ganito yan. Okay? Punta ulit tayo dito sa ating live chart. So kapag yung market structure natin is bullish, mas better na maghanap ka ng mga buying opportunities. Okay? Maghanap ka lang ng mga buying opportunities. Pwede ka mag-entry sa pullback, pwede ka mag-entry sa breakout, pwede ka mag-entry. Madaming strategy guys para makapag-identify ka ng mga potential entries mo. Okay? Which is darating din naman tayo dyan sa mga future courses natin. So, maganda or mahalaga na ma-identify mo kung yung trend ba natin is pabor sa magiging trade mo. For example, uptrending yung market structure natin. Kapag naglong ka ba, pabor yung iti-trade mo or yung magiging position mo sa trend natin? Yes, kapag naglong ka. Pero what if nag-short ka? Ang tawag naman dun guys is counter trend. Okay? So magandang alam mo yung mga gagawin mo. For example, kapag naglong ako, ibig sabihin nun is sinasabayan ko kung ano ba yung market structure, which is mas mataas yung chance na manalo ka dun, which is kasi sumusunod ka sa market structure natin. Pero kapag naman nag-counter trade ka, hindi naman ibig sabihin na nag-counter trade ka is mababa na yung chance mo. Mas magiging mahirap lang siya, mas magiging risky. Kaya magandang alam mo kung yung magiging trade mo ba is pabor sa trend or ika-counter mo yung trend. Okay? So pwede kang magbawas ng risk if ever na magka-counter trade ka, which is may mga strategy naman tayong ituturo niyan in the future sa mga future courses natin, paano mag-trade ng mga counter trade or paano naman mag-trade ng mga sumusunod sa market structure. Okay, so again, dito sa market structure natin na to na tip is magandang or mahalaga na every time na magkakaroon ka ng analysis is dapat alam mo kung yung trade mo ba is counter trend or pro trade. Okay, kapag pro trade is kapag bullish yung market structure natin, nagbabay ka. Kapag bearish yung market structure natin, nagsisell ka. Kapag counter trend naman, nagsisell ka sa bullish market structure, then nagbabay ka naman sa downtrending market structure. Next naman guys, if titingin tayo sa market structure, mas maganda if yung magiging trade mo is kung ano yung market direction natin. Then dapat yung trading strategy mo is hindi yung makapture mo yung every move. Hindi ganun yung trading strategy ko. So, pwede nyo rin yung gawin. Kasi sa trading strategy ko, is meron lang akong mga certain move na gusto kong makapture sa mga trading strat na ginagamit ko. So, for example, meron akong trading strategy na dapat aligned yung magiging trade ko kung ano yung direction ng market structure. For example, bullish market structure tayo. Lahat ng hahanapin ko dyan is puro buy setups lang. So, paano makakapag-buy? Pwede ka mag-entry sa breakouts, pwede ka mag-entry sa pullback, pwede ka mag-entry sa madaming way to enter long kapag bullish yung market structure natin. Okay, hindi natin ika-capture na makapture natin itong pababa niya na to. Okay, hindi tayo magka-counter trade, meron tayong mga ganyang strategy. Hindi mo ini-aim makapture itong pagbaba niya na to. Ang gusto mo lang makapture na move is yung mga movement niya na to. Okay, yung mga pataas lang niya na yan. So wala kang pake dito, pwede ka magpahinga, pwede ka munang lumayo sa market kapag ganyan yung market structure niya, ganyan, pwede ka munang lumayo. Pero kapag andi dito na siya sa point niya na to, doon ka pala magiging active sa market. Okay, so ayun yung dito natin na market structure tip. So kapag dito sa market structure tip natin na to, kung ano yung market direction, mas better na ganun yung hinahanap mong position sa market. Then hindi mo ini-aim makapture yung every move. Meron ka lang mga specific move na gustong makapture. Then also, sobrang possible nito, siguro na-experience nyo na rin naman to, na kapag bullish market structure tayo, is nagkakaroon pa rin naman talaga ng bearish market structure. So, ganito yan. Kapag bullish market structure tayo, syempre, nagkakaroon talaga yan ng pullback. Pullback, ganyan, nagkakaroon talaga ng retracement yan. So, wala nang, di naman na kailangan ng mahabang explanation dyan. So, kailangan nyo lang maintindihan na kapag bullish market structure tayo, hindi yan straight lang na ganyan. Okay? Kasi baka meron kang tina-target na level, then gusto mo siyang mapuntahan lang ng isang straight. So, kailangan mong maintindihan na yung market structure natin is nagkakaroon din yan ng mga corrections papunta dyan sa
level mo na yan. Hindi yan isang straight lang na papunta dyan. So at least, ni-remind ko lang ikaw, alam ko namang aware ka na dyan, ni-remind lang kita na yung market structure natin is kahit bullish market structure yan, nagkakaroon pa rin yan ng mga bearish market structure. So, mas mababa pa niya pang time frame. Ganito yan. Di ba bullish market structure tayo? Pero dito, is meron tayo dito pababang market structure. Di ba? Ganon din dito. Ganyan din dyan. Nagkakaroon tayo ng mga pababang market structure. So, at least, aware ka na yung market structure natin is hindi lang isang straight line. Hindi yan yung pupunta ka agad dito. Okay? Magkakaroon talaga ng correction. So, next naman, if ever magte-trade ka, which is, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, na dapat align yung higher time frame market structure mo kung anong gusto mong maging trade sa lower time frame. For example, bullish nga yung market structure natin. So, mag-aantay ka muna na maging bullish din yung market structure mo sa lower time frame before ka magte-trade. Okay? So, yun lang. Tip lang din naman yan. Next is, kapag bullish yung market structure natin, sobrang importanteng nakafocus ka sa swing lows rather than swing highs. Bakit? Kasi mas makakapaghanap ka ng opportunity, buying opportunities ng mas mababang presyo. Ganito yan. Kapag bullish market structure tayo, mas maganda magpo-focus ka sa swing lows. Bakit? Kapag nag-identify kasi tayo ng market structure, ang gusto nating makapture is yung mga swing lows na yan. Okay? Dito wala muna tayong pake dyan, Kapag bullish market structure tayo, ang mga gusto natin makapture, yung mga swing low. Bakit? Kasi mas dyan mababa yung presyo, mas sabihin natin, mas discounted yung price, mas makakaposition tayo ng mas maganda sa market. Okay? So, kapag bullish market structure, mas better na mas mag-focus ka lang sa mga gantong swing low. Okay? So, dito, pwede ka naman mag-counter trend, pero if hindi ka pa profitable, mas magandang sumabay ka muna sa trend, then pasimplihin mo lang muna yung trading strategy mo. Then, tsaka mo na dagdagan ng dagdagan kapag yung mga basic na trading strategy mo is nag-work na. Okay? So, ganun lang yan dito sa tip natin na to. Kapag bullish market structure, mas magandang maghanap ng swing lows. Okay? Next is, kapag bearish market structure naman, mas maganda mag-pay attention sa mga swing highs. Bakit? Kasi tayo, gusto natin makapag-sell sa mga mas matataas na presyo. Kung kanina, kapag bullish market structure, gusto natin mas makabila sa mababang presyo. Kapag bearish market structure naman, mas gusto natin syempre makapagbenta sa mas matataas na presyo. So, ayan yung mga focus mo kapag bearish market structure. So, kanina sa bullish market structure, ang focus natin is maka-capture tayo ng mga swing lows. Kapag bearish market structure naman, ang mga ini-aim nating makapture is yung mga swing high. Okay? Para mas maganda yung position natin. Next naman is, ito naman yung start ng downtrend. Okay? Meron tayong higher highs, higher lows, which is naturo ko na rin naman yan sa inyo kanina. Yung gumawa tayo ng sample dito, which is once na na-violate na yung swing high natin, magkakaroon na tayo ng transition from downtrending to uptrending. Okay? Ganon din dito sa bearish. Meron tayo dito swing low. Kapag na-violate na yung swing low natin, magkakaroon tayo ng transition from uptrending to downtrending. So, next naman is ito naman kung paano mag-start yung uptrend. So, kapag sa uptrend, dina-violate niya naman yung swing highs, which is yung lower highs, ganyan. So, once na-violate niya na yan, is makakakita na tayo dito ng uptrending move. Then, once na hindi niya na-violate yung swing low niya dito. Next naman is kapag mag-identify ka ng market flow, okay, yung pinaka-recent lang na swing high or swing low, yung pwede mong i-consider. Okay? Kasi kapag ito, pinansin mo pa yan, dito na yung price, nonsense na yan. Kasi nangyari na siya. Pero kung yung pinaka-recent lang, yung binabantayan mo, is mas updated ka, kumbaga. Okay? Pwede mo siyang ganun tingnan. Kaya sa tumingin ka dito, dito na yung price mo, doon ka na lang sa pinaka-recent magbantay. Okay? So, ito nonsense na yan kapag dito na yung price natin. Okay? Nangyari na siya dyan. So, ito, yung data na kailangan mo is dapat yung pinaka-recent lang. Okay? So, kapag titingin ka ng mga market flow para malaman mo if bearish market structure pa ba tayo or bullish na, nagkaroon na ng shift, nagkaroon na ng transition, is yung pinaka-recent na swing high or low, yung titignan mo. Next naman
sa market structure, kapag hindi aligned or hindi clear sa'yo kung ano yung nakikita mo sa chart, huwag ka muna mag-trade. Okay? Kahit ganito, for example, okay? Dito naguguluhan ka pa, hindi ka pa sanay, hindi mo pa alam kung bullish or bearish market structure tayo, hindi mo pa alam na nagkaroon ng transition dito. Kapag nahihirapan ka doon, huwag ka muna mag-trade. Okay? Huwag mo muna ipilit. Okay? Kung nahihirapan ka pang identify ng structure natin, huwag ka muna mag-trade. Okay? Practice ka muna. Okay? Next naman is market flow can change at any time. Okay? So, alam nyo na rin naman yan. That's why nagpa-plot tayo ng mga swing highs and swing lows. Okay? Para malaman natin kung downtrending pa rin ba tayo or nagkakaroon na tayo ng shift or ng transition from downtrending na nagiging uptrending na ba tayo. Kaya tayo nagpa-plot ng ganyan. If hindi ka nag-plot niyan, hindi mo malalaman kung nag-change na ba yung direction ng market natin. Hi everyone, in this part naman is tuturuan ko naman kayo pandagdag insights lang para malaman nyo if yung trend ba natin or yung pinaka-current trend na tinitingnan nyo is trend or malakas or mahina siya. Okay, so ipagko-compare natin yung mga previous nyo na move sa pinaka-recent, then doon mag-observe tayo gamit yung tool na i-share ko sa inyo mamaya kung yung trend ba natin is malakas or mahina na. Okay, so itong i-share ko sa inyo is pandagdag ng insights para malaman kung mahina or malakas na ba yung trend natin. So, wala tayong ibang paggagamitan na ito. Okay, ganun lang siya. Hindi ito yung pang-identify natin ng trend reversals or what. Okay, pandagdag lang to sa knowledge nyo or sa insights, ganyan, pang-confluence nyo para malaman nyo kung malapit na bang mag-reverse or para malaman nyo yung mga future movement ng market natin. Kung malakas pa yung market structure natin, ibig sabihin mag-continue pa yan pataas. Or kung downtrending naman yung market structure natin, kung malakas, is mag-continue pa yan pababa. Pero kung humihina na yung market structure natin, anytime soon is pwede na siyang mag-conso or mag-reverse. Okay, so yung tool na gagamitin natin, pero bago tayo doon, is ang gagawin natin dito is babasahin natin yung speed. Okay? Yung speed, yung duration ng mga candlesticks natin. So, kapag yung price natin is gumagalaw ng mabilis, compare sa mga previous niya na move, ibig sabihin, malakas yung price natin or yung trend natin. Pero kapag naman yung price natin is nag-move ng mabagal, compare sa mga previous niya na move, ibig sabihin nun is mahina na or weak na yung market trend natin. Okay? So, again, this one is pang additional insight nyo lang para malaman nyo or mas maintindihan nyo palalo yung mga trends natin. Okay? Next is yung tool. So, simple lang naman tong ginagawa ko pero madami pang way para malaman nyo yung speed or yung strength or weaknesses ng isang trend. Pero itong i-share ko sa inyo is unang nyong titingnan is gaano ba katagal bago nyo makumpleto yung retracement. Paano yon? Ganito, diba? Pag downtrending yung market structure natin, narisin ko lang tong magnet natin. Kapag downtrending yung market structure natin, ang retracement natin dyan, ulitin natin. Kapag ang market structure natin is downtrending, ang retracement natin dyan is ito. Okay, so ayan yung i-measure natin kung gaano nyo katagal makompleto yan from point A, which is dito, to point B. Okay, so marunong naman na kayo mag-identify ng swing high and swing low, kaya madali lang yan mababasa or malalaman. Okay, next nyo namang titingnan dito is gaano ba katagal from point A, which is yung start ng retracement na yan, gaano katagal niya to ma-break. Okay, which is ito. Okay, una, gaano katagal, ilang candlestick bago niya ma-kompleto tong retracement natin. Pangalawang titingnan natin is ilang candlestick yung kinailangan niya, gaano siya kahaba, bago niya makapag-create ng lower low or ma-break niya tong range natin dito. Okay, so then i-divide lang natin para mas madali natin siyang magamit or malaman kung mahina na ba. So ang tatandaan nyo lang dyan palagi is ito. Kapag yung speed natin is mabilis, okay, kapag mabilis, mas mababa yung mga candlestick na kailangan. So, mas ibig sabihin nun is malakas yung trend natin. Pero kapag naman madaming candlestick, dumadami na yung candlestick,
bumabagal na yung market structure natin, ganyan, is ang ibig sabihin nun is weak na yung trend natin. So, lagi nyo lang yan tatandaan. Okay, so now, gawa tayo dito ng example. So, demonstration pa na muna para mas madali nyong malaman. Kapag downtrending yung market structure, ang gagawin natin is i-measure natin to ilang candlestick from point A to point B. Ilang candlestick yung kinailangan from point A to point B. Then, ililista nyo lang din naman yan. Pangalawang titignan natin is ilang candlestick or gaano katagal, gaano kadaming candlestick yung kailangan bago niya ma-break yung low natin na to. Kasi 'di ba kapag downtrending tayo, nababasagin yung mga lows natin. Okay, so i-compare natin yon, i-compare din natin dito, i-measure natin yung next niya na move, then i-measure natin to from here to here, kung gaano katagal bago niya ma-break yung low natin dito. Then kapag yung price natin is tumagal na, okay, na-break nga niya yan, okay, kahit na-break niya yan, basta tumagal, ibig sabihin nun is weak na yung trend natin. Anytime soon, pwede na yan mag-reverse. Okay, so ganun lang siya. Simple lang naman siya, guys. So, apply na natin siya dito sa live market natin. So, unahin na natin dito, kahit dito na tayo mag-start. Okay, kahit dito na lang. Ito, yung pinaka-move natin dito. So, meron tayo ditong low. Na-break niya na yan. Ito yung retracement natin dito. Ilang candlestick yung kailangan niya? 9. Okay, so pwede nyo lang yan ilista. Hanapin nyo yung text. Ayan. Ilang bars yung kailangan niya? 9. Next naman is ilang candlestick yung kinailangan niya bago niya to ma-break. Okay, so ito meron tayo dito. Kahit alisin na natin to kasi nakuha naman na natin yung 9. Ito is from here to here. Okay, dito nag-create na siya ng lower low, di ba? Na-break niya na to. So, ilang candlestick? 24. Okay, ililista nyo lang yan. Okay, so dito may another retracement na naman tayo. Nag-create siya ng lower low. Nag-retrace na ulit yung market natin. Ilang candlestick from here to point A to point B from next swing high natin? 5. Okay. 5 bars. So, ilalagay lang natin dyan, 5. Then, ilang candlestick yung kailangan niya bago niya ma-break tong low natin dyan? 20. Okay, so ilalagay nyo lang dyan. Kung makikita nyo dito guys, is mas lumiliit yung trend natin. Okay, or mas lumiliit yung mga numbers. Pag chinek natin yung numbers, from 9, naging 5. From 24, naging 20. Ibig sabihin nun, malakas pa yung trend natin. Okay, malakas pa yung downtrending natin. So, from here, okay, from dyan, then meron tayong range dito. Ito yung pinaka-start ng retracement natin. Okay, so dito, ito yung pinaka-end ng retracement natin na to. Okay, 32. Okay, so 32, lagay natin yan. 32 na siya. So, gaano katagal bago niya ma-test yung low natin dito? From here to here, 41. Okay. So, makikita nyo kung gaano katagal niya ma-reach yung point A to point B ng retracement natin, pero wala pa namang shift, di ba? So, kapag nagka-shift na yan, ibig sabihin nun, syempre, ibang usapan na yun, nagkaroon na yun ng reversal. Okay, pero kapag ganito naman, hindi niya pa wala pa tayong reversals na nakikita. So, dito sa mga numbers na to, nakikita na natin na from 9, naging 32 na siya. From 5, naging 32 na. From 24, naging 41. Kumbaga, dumoble-doble na. So, pag bumalik tayo dito ulit,
Okay, kapag bumalik tayo dito, anong ibig sabihin kapag medyo bumabagal na yung galaw ng market, 'pag dumadami na yung candlestick? Ibig sabihin nun, weak na yung trend natin. Okay, so kung from downtrending market, kung mahina na or weak na yung trend natin pababa, anytime soon pwede na siya magkaroon ng reversal. Okay, kung makikita nyo dito, nagkaroon na siya ng reversal, which is, ito yung range natin dito. Okay, so pwede nyo ba yan i-divide para mas madali? Kuha lang tayong calculator dito. Yan. Ipag-add nyo lang muna 9 plus 24 divided by 2, 16.5. So, gawin nyo dito 16.5. Next naman is yung 25. 5 plus 20, 25 divided by 2, 12.5. Next naman is yung 32 plus 41, 32 plus 41, 73 divided by 2, 36.5. Okay, so parang di kayo mahirapan. So pag i-check niyo yung mga numbers natin, okay, pag i-check yung mga numbers natin, mas dumadami na yung candlestick natin, mas bumabagal na yung market natin. So kapag bumabagal ulit yung market natin, ang ibig sabihin nun, weak na yung trend natin. Okay, so ganun ulit. Ulitin nyo lang yan kapag uptrending naman. Ito yung range natin, ito yung start. Ito yung start natin from here to here. 3 bars. Okay. 3. Next is, ilang candlestick yung kinailangan niya bago niya ma-break to? Which is dito, 26. So, i-add nyo na yan, 29. 29 divided by 2, 14.5. Lagay nyo na yun dyan, 14.5. Yan. Next is, nagkaroon na tayo dito ng retracement from here, here. 7 bars. Tapos dito, bago niya ma-break to, which is dito, ilang kailangan niyang candlestick? From 7 plus 50. So, 57 divided by 2, 28.5. 28.5. Okay, so dito makikita mo medyo dumodoble na yung ano natin dito, yung speed niya, yung duration, yung candlesticks natin dumadami na compare sa una. So nagkakaroon ka na yung idea na okay, medyo bumabagal na, nagiging slower na yung trend natin. Ibig sabihin nun, meron ng sign of weakness yung trend natin na anytime soon pwede na siyang mag-reverse. So dito nagkaroon ulit ng retracement. Okay, nagkaroon ulit dito ng retracement. 24. Tapos ilang candlestick yung kinailangan niya bago niya ito ma-break? 36. 24 plus 36. Tama ba? 36? Tama. Divided by 2 is 30. Lalagay nyo lang yan dyan. 30. Okay. So, ganun lang ulit dito. Makikita nyo, di ba? Dumadami na ng dumadami yung candlestick natin. So, nagkakaroon ka na ng idea, okay, medyo pahina na nga ng pahina itong upward movement natin. Anytime soon, pwede na siyang mag-reverse. Or yan, bumagal na siya dyan. Ilang candlestick yung kinailangan niya dito? 9. Bago niya ito ma-break, is ito? 84. Okay, 9 plus 84. Nilalagay nyo lang yan sa calculator. Plus 84 divided by 2, 46.5. So makikita nyo dyan, the more na lumalaki yung candlestick natin, ilan ulit siya? 46.5. 46. So kapag i-check natin yung number natin, is pataas na rin ng pataas yung
numbers natin, 'di ba? So, ano ulit yung sabi natin dito? Kapag yung market natin is gumagalaw siya ng mabagal, paano natin malalaman kung gumagalaw ng mabagal yung candlestick natin? Kapag yung candlestick natin is dumadami na or humahaba na yung duration niya. Okay? Kung yung trend natin is malakas, isang ganun lang yan. Okay? Konti lang yung kailangan natin. Konti lang yan. Pero kung mahina na yung trend natin, okay, magiging choppy na yan. Okay? So yung tinuro ko sa inyong tool is ayun yung way para malaman natin kung yung speed ba ng market natin is konti. Kapag konti, mas mabilis siyang gumagalaw. Kapag mas mabilis siyang gumagalaw, mas malakas yung trend natin. Pero kapag mas dumadami na yung candlestick natin, yung mga moves natin, ibig sabihin is mabagal na gumalaw yung market. Kapag mabagal na gumalaw yung market, is weakness yung ibig sabihin nun. Okay? Kung upward tayo, meron na tayong weakness. Okay? So from here, makikita nyo naman dumadami na yung candlestick natin. Kapag madami na yung candlestick, ibig sabihin nun is mabagal na gumalaw yung market natin. And ang ibig sabihin nun is meron na tayong weakness sa upward movement natin. Then, nagkaroon na tayo ng reversal. Okay? So, saan siya na-reverse? Pag pinalat nyo lang dito yung pinaka-range natin dito, pwede nyo yung kunin. Pwede nyo rin kunin ng low niya dito. Nagkaroon na tayo ng reversal. Then, paulit-ulit lang din yan. So, again, yung sinare ko sa inyo ngayon is isang way para magkaroon kayo or additional insights, okay, sa pagbabasa nyo ng trend. Hindi naman to yung pinaka-main strategy natin, of course. So, itong mga sinishare ko sa inyo is pang-additional lang pag nagbabasa kayo ng trend. At least, nagkakaroon kayo ng idea na, okay, medyo lumiit na yung candlestick natin dito based sa numbers na to. So, ibig sabihin nun is malakas pa pala yung trend natin. Pwede pa ako maghanap ng short position. Pero kapag dumadami na or lumalaki na yung numbers natin, compare sa mga previous niya na move, is nagkakaroon ka na ng idea na, okay, kung short yung puro hinanap ko dito, baka magkaroon na to ng reversal. So, lalayo muna ako sa paghahanap ko ng short position. Okay, maghahanap muna ako ng reversal bago ako maghanap ng long. Okay, so dito, ma-avoid mo na maghanap ng mga short position kasi nagkakaroon ka na ng idea. So, ganun din dito. Makikita mo lumalaki na yung mga numbers natin. Ibig sabihin, bumabagal na yung trend natin, humihina na. Okay, gamit to, itong mga tools na yan, yung sinare ko sa inyo, kahit sobrang simple lang yan, nagkakaroon ka na ng idea na, okay, medyo humihina na yung trend natin and anytime soon, pwede na siyang mag-reverse. So, yep, di ba? Sobrang simple lang naman ito, pero makakatulong din naman sa inyo yan sa pagbabasa nyo ng trend. So, yep, yun muna for now. So, pag umabot tayo ng 500 subscribers, gagawa ako ng part 3 ng ating 2023 course. So, yun muna for now. Bye-bye!